Pero ito nakikita naman natin on the positive side is meron namang magandang pagbabago or magandang changes na maaari kayong ma-experience. For some of you guys, parang feeling ko magiging independent kayo, no? So let's say for example, kung kayo ay empleyado na mamasukan ganyan, parang mag-shift kayo or magta-transform kayo into being independent. So let's say for example, mag-shift kayo into freelancing, para wala na kayong direct boss or hindi na kayo part ng company, tapos hahanap na lang kayo ng direct clients, no? Hello guys, hello mga kapiksi, Money Money Come to Me. Ang pamagat ng episode natin for tonight is money reading para ngayong February para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Unahin natin itong deck na to guys. Tingnan natin yung mga money manifesting techniques para sa inyo mga kapiksi. So we have indulge. Close up natin guys. Yan. Buy yourself a treat each week even if it's very modest. Enjoy it as though it were the greatest gift you have ever received. The universe will then provide many more gifts for you to enjoy. So, ibig sabihin nito mga kapiksi, no? I-treat nyo yung sarili nyo because you deserve it. Dapat hindi natin dina-deprive yung sarili natin sa mga wants, no? It's okay na pina-prioritize natin yung mga needs natin, mga kapiksi, di ba? Pero every once in a while dapat nag-give in din tayo sa mga wants natin, specifically for us, no, yung sa atin talaga, para maramdaman naman natin yung pagbibigay ng reward sa ating sarili kasi deserve natin yan. More often kasi mga kapiksi, di ba, let's say for example, working mom ka or working dad ka, pinaprioritize natin syempre yung pangailangan ng pamilya natin, mga pagkain, groceries, bills, tapos napupunta sa mga pangailangan ng anak, di ba? And then sometimes yung pangailangan ng other half natin, sometimes yung sa atin wala nang natitira, no? Lalo na pagka sa mga nanay, kasi yung mga nanay usually ang mga binibili talaga niyan is puro anak-anak, asawa. Although may mga tatay din naman na ganun, no? Pero usually kasi nadi-display to sa mga babae talaga na nakakalimutan na yung sarili nila. So, every once in a while, mga kapiksi, bili kayo ng bagay na para sa inyo, no? Indulge yourself. Para reward nyo sa sarili nyo. And in doing so, the universe will then provide you more gifts. Pero syempre iba-iba naman yan, guys. Pwedeng every week, 'di ba? Yung iba every payday, yung iba tuwing sumasahod, ganyan. It's either bumibili sila ng bagong damit or bagong sapatos, ganyan. Yung iba naman iniipon, no? Let's say 6 months, 1 year nag-iipon sila pang travel. So, kahit ano mga kapiksi, yung iba naman nagfo-fine dining sa mga mamahalin na resto, 'di ba? So, that's fine, okay lang 'yan. Especially if once in a while naman. So, kahit mahal, kahit mura, it doesn't matter. Ang importante is you gift yourself, no? Nireregaluhan mo yung sarili mo ng mga rewards na feeling mo deserve mo. Ako guys, mababaw lang kaligayahan ko sa mga nanonood dito. Alam na nila yan. Every week, bumibili ako ng matatamis for myself. It's either chocolate or ice cream. Na ako lang yung binibilan ko, no? Kahit nanay ko, kahit mga anak ko, kahit asawa ko, hindi nila yon natitikman. Kasi special yon for me, no? Kasi naging masipag ako for the entire week, di ba? Gawa-gawa ako ng mga videos, sumasagot ako sa mga emails nyo, and sa mga requests nyo, ganyan. So, deserve ko yun. Pero baka baguhin ko na siya kasi ayoko na ng sweets, nakakataba. So, iba na lang next time, okay? So, yan ang manifesting technique para sa inyo, guys. Comment down below if naka-resonate kayo. So, tingnan natin yung ganap sa kaperahan, guys. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course.
Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin ngayong January, magbibigay tayo ng 10% discount sa lahat ng gusto mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo, and meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, para mawala yung mga sabit sa relasyon nyo. And coming soon mga kapiksi, paano pabalikin si ex, revised breakup. Coming soon sa February, abangan nyo guys. So this is both negative and positive mga kapiksi. Capricorn, kayo ay na-represent ng King of Pens sa ating spread. Ito naman yung ating money energy mga kapiksi. Meron ditong another presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, at saka water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring may ganyan kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other people na may ganyang sign sa kanilang natal chart mga kapiksi. So unahin natin yung negative mga kapiksi, kasi for some of you maaring makaranas kayo or nagdadanas kayo ng financial constraints right now. Ibig sabihin pwedeng nagigipit sa pera yung iba sa inyo mga kapiksi. Dito parang sa mga gipit na, no, let's say for example, currently gipit kayo sa pera, tapos may utang kayo mga kapiksi, parang mas lalo pa kayong nagigipit sa utang kasi pwedeng yung mga inutang nyo guys is may interest, no, tapos yung interest palaki ng palaki hanggang sa parang mas lalo kayong nalulunod sa dami ng utang. Yung iba sa inyo parang naiipit naman, lalo na kung meron kayong mga, ano ba tawag doon guys, yung kunwari uutang ka tapos ibibigay mo yung titulo ng lupa mo. Hindi ko, nakalimutan ko kung anong tawag doon. Yung parang meron kang parang sinasanla, parang nasa dulo ng dila ko. Basta parang, di ba minsan may mga ganon, lalo na kung malalaking utang, malalaking halaga yung inutang mo. Let's say for example 100,000 ganyan. Tapos parang ibibigay nyo yung titulo ng lupa nyo kapalit ng pera, tapos parang ngayon nagkakasingilan na, tapos parang wala kayong maibigay or maibayad na pera dun sa pinagkakautangan nyo. So parang medyo naiipit kayo lalo, no? Parang nawala na kayo ng pera, tapos mawawalan pa kayo ng bahay if ever, kung ganun yung sitwasyon nyo. So medyo mas lalong nagigipit yung iba sa inyo, at saka lalong iniipit mga kapiksi. So sana malunasan, no, sa mga kapiksi natin na nagigipit guys. Pwede naman may ibang tao na tumulong sa inyo mga kapiksi. So subukan nyo humingi ng tulong sa ibang tao, lalo na sa mga kamag-anak or kapamilya, para malunasan nyo yung mga problema nyo sa pera mga kapiksi. Pero ito, nakikita naman natin on the positive side is meron namang magandang pagbabago or magandang changes na maaari kayong ma-experience. For some of you guys, parang feeling ko magiging independent kayo, no? So let's say for example, kung kayo ay empleyado na mamasukan ganyan, parang mag-shift kayo or magta-transform kayo into being independent. So, let's say for example, mag-shift kayo into freelancing, para wala na kayong direct boss or hindi na kayo part ng company, tapos hahanap na lang kayo ng direct clients, no? Para direkta yung bayad, yung mga ganun. O kaya naman mag-aahente kayo, commission based, kasi magaling naman kayo magbenta, yung mga ganun. So parang hindi na kayo
aasa sa mga fixed sources of income, tapos parang magsasarili na lang kayo, and yung magiging balik sa inyo is based dun sa efforts nyo. So parang mas gusto nyo yung ganong klase ng trabaho or ganong klaseng paraan ng pagkita ng pera. Pero yung iba sa inyo, parang pinag-iisipan nyo pa ng matindi, no? Kasi parang hindi siya simpleng desisyon para sa inyo. Naging comfort zone nyo na yung trabaho, mga kapiksi. Pero if there are other ways na kumita ng pera, talagang in-explore nyo yung mga path na yun. Eto naman guys, sa mga ganyang klaseng pagdidesisyon, pwede naman wag nyong biglain agad-agad, no? So kung magre-resign kayo, let's say for example, gusto niyo yan, kung magre-resign kayo, make sure na meron muna kayong sapat na ipon, di ba? Para pag wala pa kayong kliyente, at least meron pa kayong pera na magagastos. O kaya naman, pwede nyong pagsabayin, sa umaga yung trabaho, sa gabi yung part-time, para kapag ka-stable na, secure na yung part-time nyo, pwede nyo nang bitawan yung full-time job nyo. So, ganun lang guys. Kumbaga, test the waters muna. Tsaka baka mamaya, hindi nyo magustuhan yung full-time, diba? So, yeah. What else mga kapiksi? Tingnan pa natin. Kung kayo naman guys ay currently namumroblema sa pera guys, no? Nakikita natin na unti-unti kayong makakabangon at makaka-recover guys. Parang merong kayong unti-unting yung nakikita na gagaan yung dating ng pera sa inyo. And dahil yan sa mga pagsisikap nyo sa pagtatrabaho, no? Yung iba dito parang nakikita ko na kahit anong part-time na lang kinukuha, and okay lang yan guys, as long as masipag tayo and matyaga tayo, basta sinasabayan natin ng positibong mental diet mga kapiksi, hindi kayo maghihirap. For some of you naman, kung meron kayong mga inaantay na good news, no? Let's say for example, meron kayong inantay na in-applyan nyo, or hinihiraman nyo ng pera, yung mga lending, yung mga bank loans, ganyan. So, pwede na siyang ma-approve and makakatanggap na kayo ng mga good news regarding dun sa mga status ng mga application nyo, guys. So, nakikita natin na small progress ito, guys. Maliliit na progreso towards unti-unting pagbangon or unti-unting recovery ng inyong kabuhayan. Alright? So, i-mind nyo na yan, guys, sa comment section. Itong mga positive na to, itong mga magagandang changes, magagandang pagbabago, itong mga good news, recovery, yan. I-mind nyo na yan sa comment section, mga kapiksi. Deserve nyo yan. Alright? And pwede kayong makinig guys ng mga pampaswerte subliminals natin, no? Dito sa ating channel. Jump pack yun sa mga money affirmations, kaya super effective talaga. O kaya naman palagi lang kayo mag-affirm, money come to me, palagi ako may pera, palagi ako nagkakapera, I'm the queen of abundance, I'm the king of abundance. I-comment nyo na rin sa comment section, mga kapiksi. Everyday lang kayo mag-affirm yan guys, and then mapapansin nyo na unti-unting gagaan yung pasok ng pera sa inyo, mga kapiksi. Okay? Alright, so comment down below sa mga naka-resonate, mga kapiksi, for more tarot readings para sa Capricorn. Ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.